Inayos ko ang makeup ko sa abot ng aking makakaya gamit ang mga produkto sa aking bag. Mabilis na gumana ang aking isip. Mayroon akong 40 minuto. 40 minuto para magpasya kung sisirain ko ang aking sariling buhay sa pamamagitan ng paglalantad sa aking anak o kung tatakas na lang ako at iiwan ang lahat. 40 minuto para pumili sa pagitan ng hustisya at pagiging ina. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang ibang mga babae, si Marcela at Beatriz. Mayroon silang pamilya, mga anak na umiyak para sa kanila, matatandang magulang na pinagkaitan ng pamamaalam sa kanilang mga anak. At gaano pa karaming iba pang babae ang magiging susunod na biktima kung wala akong ginawa. Ginawa ni Ricardo itong isang negosyo. Siya ay detalyado, pasyente, epektibo, at ngayon ay may kasosyo siya kay Hector, isang taong maaaring magpatuloy sa trabaho, perpektuhin ang pamamaraan at makahanap ng bagong mga biktima. Hindi ko maaaring hayaan itong mangyari. Ngunit hindi rin ako maaaring basta na lamang pumunta sa pulisya sa sandaling iyon. Ang salita ko laban sa kanila. At alam kong kung gaano kapanipaniwala si Ricardo. Hindi ba siya ang ganap na sumakop sa akin sa loob ng 6 na buwan, ang nanalo sa tiwala ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan, ng aking mga kasosyo. Kailangan ko ng plano at kailangan kong ipatupad ito. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng mensahe sa aking personal na abogado. Doktora Claudia, isang babae na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng maraming taon. Lubos na emerhensya. Kailangan kita sa hotel ngayon. Suite 100, huwag kang magsasabi kahit kanino, buhay o kamatayan ito. Mabilis siyang sumagot sa loob ng ilang segundo. Papunta na ako. Darating ako sa 15 na minuto. Pagkatapos ay nagpadala ako ng isa pang mensahe. Sa pagkakataong ito ay kay Marcos, ang aking personal na hepe ng seguridad, isang dating pulis na nagtatrabaho sa akin sa loob ng isang dekada. Kailangan kita sa presidential suite. Madalian. Ikaw lang at tahimik. Habang naghihintay, pumunta ako sa laptop na nasa desk ng silid. Ito ang aking personal na laptop na ipinapunta ko roon upang magtrabaho habang naghahanimon. Ikinonekta ko ang aking cellphone at inilipat ang audio file sa computer. Gumawa ng 3 backup na kopya sa iba't ibang cloud services. Pagkatapos ay gumawa ako ng bagong dokumento at nagsimulang magsulat. Sinulat ko ang lahat ng aking narinig, bawat detalye, bawat salita, ang mga pangalan ng mga nakaraang biktima, sina Marcela at Beatriz, ang mga pamamaraang ginamit, ang mga halagang binanggit. Sinusulat ko ito sa format ng testimonya. May petsa at digital na pirmado. Pagkaraan ng 15 minuto, may kumatok ng tahimik sa pinto. Si Doktora Claudia iyon. Mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Soling, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sinyasan ko siyang umupo at binigyan ko siya ng headphones. Pakinggan mo ito, lahat. Pinatugtog ko ang audio. Nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakikinig. Mula sa pagkalito patungo sa gulat. Mula sa gulat patungo sa takot. Mula sa takot patungo sa pigil na galit. Nang matapos, namumutla siya. Diyos ko, bulong niya, ang iyong anak at si Ricardo Soling, kailangan nating tumawag ng pulis ngayon. Hindi pa, sagot ko. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado. Kailangan kong may gawin ka muna. Kailangan ko ng mga dokumento kaagad. Ipinaliwanag ko ang aking plano. Tiningnan ako ni Doktora Claudia na parang baliw, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Mapanganib, napakadelikado. Alam ko, ngunit ito lang ang paraan upang masiguro na hindi sila makakatakas. Nagawa na ito ni Ricardo dati, 2 beses. Maingat siya. Kung kakansilahin lang natin ang kasal ngayon, mawawala siya. At si Hector ay gagawa ng kwento. Sasabihin niya na nalilito ako. Baka nga pagdudahan pa niya ang aking pag-iisip. Isa pang katok sa pinto. Si Marcos. Binuksan ko at pumasok siya. Ang kanyang postura militar ay halata kahit sa ordinaryong damit. Nang marinig niya ang audio, humigpit ang kanyang panga. Maaari kong ayusin ito sa ibang paraan, sabi niya ng mahina, at ang tono ng kanyang boses ay nagpapalinaw kung anong uri ng solusyon ang nasa isip niya.
Hindi, sagot ko ng matatag. Kailangan itong gawin sa tamang paraan, legal. Babayaran nila ang kanilang ginawa, ngunit sa loob ng batas. Ipinaliwanag ko sa kanilang dalawa ang aking plano. Sinubukan nila akong pigilan. Ipinagtalo nila na masyadong mapanganib, na inilalagay ko sa panganib ang aking buhay, ngunit determinado ako. Soling, sabi ni Claudia, hawak ang aking mga kamay. Sigurado ka ba rito? Kapag sinimulan natin, wala nang atrasan. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Marcos. Plinano ng aking anak na patayin ako. Ang lalaking minahal ko ay isang serial killer. Wala nang babalikan dito. Hustisya o kamatayan lamang. At hindi ako mamamatay. Nagpalitan sila ng tingin at pagkatapos ay tumango. Nagsimulang magtrabaho si Doktora Claudia sa kanyang laptop. Naghahanda ng mga dokumentong hiniling ko. Gumawa ng ilang diskretong tawag si Marcos. Inaayos ang kung anong kinakailangan. Bumalik ako sa banyo at muling inayos ang aking hitsura. Pagkaraan ng 30 minuto, mukha na naman akong isang nagniningning na nobya. Sa labas, hindi bababa sa loob. Ako ay ibang tao. Isang taong mas malamig, mas matigas, mas determinado. Tiningnan ko si Claudia. Handa na. Tumango siya, ipinapakita sa akin ang mga dokumento sa kanyang tablet. Lahat ay handa na, Soling, huling pagkakataon na magbago ng isip. Hindi ako magbabago, sagot ko. Nilagdaan ko ang bawat dokumento na inihanda niya ng digitally. Kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng mensahe kay Hector. Pasensya na sa pagkaantala, mahal. Tinatapos ko lang ang ilang detalye, bababa na ako ngayon. Kay Ricardo naman. Mahal ko, magkita tayo sa altar sa loob ng 10 minuto. Hindi na ako makapaghintay. Tahimik akong inihatid ni Marcos sa service elevator. Sumunod si Claudia sa ibang daan. Dala ang kanyang laptop at isang kopya ng lahat. Tinuruan ko siya ng eksakto kung ano ang gagawin at kung kailan ito gagawin. Nang dumating ako sa hall kung saan gaganapin ang seremonya, tumutugtog na ang musika. Nakaupo ang lahat ng aking mga bisita. Maganda ang suot, nakangiti ng may pag-asa. Si Hector ay nasa tabi ni Ricardo, malapit sa improvised altar. Nakita ako ng aking anak at ngumiti, isang mainit at perpektong ngiti. Magaling siya doon, laging ganoon. Ilang beses ko nang namali ng interpretasyon ang kanyang mga ekspresyon sa loob ng maraming taon. Ilang beses ko nang napagkamalan ang kanyang mga manipulasyon sa tunay na pagmamahal. Lumingon si Ricardo nang magsimula ang musika ng kasal. Nagniningning ang kanyang mga mata nang makita ako. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib sa isang kilos na tila naiantig. Ang perpektong pagpapanggap ng isang nobyong umiibig. Naglakad ako sa pasilyo ng mag-isa. Wala akong ama na maghahatid sa akin. Namatay na siya ilang taon na ang nakaraan. Palagi kong akala na si Hector ang magdadala sa akin sa altar. Ngunit magalang siyang tumanggi. Sinasabing mas gusto niyang manatili sa tabi ni Ricardo bilang best man. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gusto nilang magkasama upang magpakita ng nagkakaisang panig. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang mga tingin ng mga bisita sa akin. 200 katao na walang ideya kung ano ang mangyayari. 200 saksi sa aking pinaplano. Dumating ako sa altar. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay sa akin. Kinuha ko ito. Mainit at matatag ang kanyang kamay. Ang kamay ng isang mamamatay tao. Napakaganda mo, bulong niya. Salamat, sagot ko nang nakangiti. Ang celebrant, isang justice of the peace na iminungkahi ni Ricardo, ay sinimulan ang seremonya. Nagsalita siya tungkol sa pag-ibig, pangako, pagkakaisa. Bawat salita ay parang isang malupit na biro. Tiningnan ko si Hector sa tabi ni Ricardo. Ang aking anak ay tinitingnan ako na may ekspresyon na ngayon ay nakilala ko na. Hindi ito pag-ibig, ito ay kalkulasyon. Sinusuri niya kung may pinaghihinalaan ako, kung may anumang senyales na alam ko. Ngumiti ako sa kanya. Isang ngiti ng isang mapagmataas na ina. Nakita ko ang paggaan sa kanyang mga mata. Ngayon ay dumating na tayo sa pagpapalitan ng sumpa, inihayag ng celebrant. Ricardo, tinatanggap mo ba si Soling bilang iyong legal na asawa? Tinatanggap ko, sabi ni Ricardo, malinaw at matatag ang kanyang boses.
Soling, tinatanggap mo ba si Ricardo bilang iyong legal na asawa? Ito ang sandali na magbabago ng lahat. Tiningnan ko si Ricardo, pagkatapos ay si Hector, pagkatapos ay ang lahat ng naghihintay na mukha sa paligid ko. May sasabihin muna ako, malakas at malinaw kong sinabi. Kumalat ang bulungan sa mga nakikinig. Sumimangot ng bahagya si Ricardo, naguguluhan, ngunit pinanatili pa rin ang ngiti. Soling, sabi niya ng mahina. Ayos lang ang lahat, perpekto ang lahat. Sumagot ako. Pagkatapos ay lumingon ako sa mga bisita. Lahat kayo ay pumunta dito ngayon na iniisip na dadalo kayo sa isang kasal at dadalo nga kayo, ngunit hindi ang kasal na inakala ninyo. Ganap na tahimik sa hall. Naririnig ang hininga ng mga tao. Sinubukan ni Ricardo na hawakan ang aking kamay, ngunit inialis ko ito. Soling, kinakabahan ka. Sabi niya na sinusubukang magkunwari na nag-aalala. Magpahinga muna tayo. Kaya mo ba? Hindi ako kinakabahan. Putol ko. Ako ay lubos na malinaw ang pag-iisip. Marahil mas malinaw pa kaysa sa nakalipas na 6 na buwan. Humakbang pasulong si Hector. Ma, anong nangyayari? Masama ba ang pakiramdam mo? Huwag mo akong tawaging ina, sabi ko. At ang boses ko ay lumabas na mas malamig kaysa sa aking nilayon. Nakita ko kung paano siya umatras, na parang sinampal. Muli akong humarap sa mga bisita. Ngayon, halos 1 oras na ang nakalipas, ako ay nasa nuptial suite, nagtatago sa aparador. Gusto kong bigyan ng romantikong sorpresa ang aking magiging asawa. Namutla si Ricardo. Agad niyang naintindihan kung saan pupunta ang lahat ng ito. Ngunit ang lumabas sa silid ay hindi lang si Ricardo, kundi pati na rin ang aking anak. At hindi nila alam na nandoon ako, kaya malaya silang nag-usap. Ma, hindi ko alam ang pinagsasabi mo, nagsimula si Hector, ngunit mayroong panik sa kanyang mga mata. At narinig ko ang lahat, patuloy ko, tumataas ang aking boses. Narinig ko kayong nagpaplano ng aking pagpatay. Narinig ko kayong nagtatawanan kung gaano kadali akong maluloko. Narinig ko ang tungkol sa 2 pang babae na pinatay ni Ricardo dati. Sumabog ang hall sa gulat. May mga taong tumayo, nagsimulang magsalita ng sabay-sabay. Sinubukan ni Ricardo na hawakan ako, ngunit biglang sumulpot si Marcos, pumagitna sa amin. Baliw ito, sigaw ni Ricardo sa mga bisita. Nagkakagulo siya, kailangan niya ng tulong. Ako ay nagkakagulo? Ulit ko. Anong interesante, ito ang parehong taktika na gagamitin mo kung nakaligtas ako sa aksidenteng pinaplano mo, hindi ba? Ang pagdudahan ng aking pag-iisip? Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bouquet ng bulaklak na hawak ng isa sa mga bridesmaid. Ikinonekta ko ito sa sound system ng hall. Lahat kayo ay makikinig ng eksakto sa aking narinig. Pinindot ko ang play. Napuno ang hall ng boses ni Hector. Nandito na ako. Ang tagal mo. Sinundan ng kay Ricardo. Pasensya na sa pagkaantala. Kailangan kong paalisin ang mga maiingay na tiyahin ng iyong ina. Nakita kong nagbago ang kulay ng mukha ni Ricardo. Mula sa putla patungo sa pula. Mula sa pula patungo sa abo. Sinubukan ni Hector na tumakbo, ngunit hinawakan siya ni Marcos sa braso. Patuloy na tumugtog ang audio. Bawat salita, bawat detalye ng plano. Ang mga bisita ay nakikinig ng lubos na nagulat. Ang ilang mga babae ay nagsimulang umiyak. Ang mga lalaki ay naghigpit ng kanilang mga kamao. Nang banggitin ng audio ang mga nakaraang biktima, sina Marcela at Beatrice, nakita ko ang 2 babae sa madla na biglang tumayo. Hindi ko sila kilala. Malamang ay mga bisita sila ni Ricardo. Si Marcela ay kapatid ko. Sigaw ng isa sa kanila, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Namatay siya 3 taon na ang nakakaraan. Sabi nila ay aksidente raw. Ang isa pang babae ay nanginginig. Si Beatrice ay kasosyo ko. Nagpakasal siya sa isang lalaking nagngangalang Roberto Andrade, ngunit itinuro ng lalaking iyon ang aking nobyo. Kamukhang kamukha niya, maliban sa balbas at iba ang buhok. Sinubukan ni Ricardo na lumabas, ngunit hinarangan na nina Marcos at ng 3 pang gwardya na tahimik kong inutusan kanina ang mga labasan. Hindi ninyo naiintindihan, sigaw ni Ricardo sa mga bisita. Peke ang recording na iyon, minanipula iyon, baliw si Soling. Baliw ako?
Tumawa ako ng walang galak. May isang bagay kang tama, ako ay baliw. Baliw sa paniniwala na natagpuan ko muli ang pag-ibig. Obsessed sa pagtitiwala sa sarili kong anak. Tiningnan ko si Hector. Nakaupo siya sa isang silya, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Ang isang bahagi ng aking sarili, ang bahagi na isa pa ring ina, ay gustong tumakbo sa kanya, yakapin siya, magtanong kung bakit. Ngunit ang bahagi na nakarinig sa kanya na tumawa tungkol sa aking planong kamatayan ay nanatiling matatag. Hector, malakas kong sabi, tumingin ka sa akin. Tinaas niya ang kanyang mukha. May luha doon, ngunit hindi ko masabi kung totoo iyon o isa lamang pagmamanipula. Bakit? Tanong ko. Ikaw ang anak ko. Binigyan kita ng lahat. Bakit? Nanahimik siya ng matagal. Pagkatapos ay may nagbago sa kanyang ekspresyon. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Ang natira ay isang bagay na malamig, nagagalit. Kasi pagod na ako, sabi niya. Pagod na akong maging perpektong anak? Pagod na akong magtrabaho sa nakakainis na negosyong iyan? Pagod na akong maghintay na mamatay ka ng natural para sa wakas ay makuha ang akin sa karapatan. Bawat salita ay isang saksak. Sa karapatan? Sa tingin mo may karapatan kang patayin ako? Ibibigay mo naman sa akin ang lahat, sagot niya nang nagkibit balikat. Pinapabilis ko lang ang proseso at hindi ko na kailangang magpanggap na may pakialam ako. Nagulat ang mga tao sa paligid namin. Nagsimulang humikbi ng malakas ang aking matalik na kaibigan na nakaupo sa unang row. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng hall. Pumasok ang mga pulis, pinangunahan ng isang delegado na kinontak ni Claudia. Dinala niya ang mga kopya ng recording direkta sa pulis habang pinapatagal ko ang seremonya. Ricardo Montes, kilala rin bilang Ricardo Silva at Ricardo Mendez. Inihayag ng delegado. Kayo ay inaresto sa hinala ng 2 pagpatay at pakikipagsabwatan upang gumawa ng pagpatay. 2 opisyal ang nagposas sa kanya. Sinubukan ni Ricardo na lumaban, sumisigaw na ang lahat ay isang misunderstanding. Nabaliw ako, na inosente siya, ngunit nakasuot na ang mga posas sa kanyang mga pulso. Hector Gutierrez, patuloy ng delegado. Kayo ay inaresto sa pakikipagsabwatan upang gumawa ng pagpatay. Nang lapitan ng mga pulis si Hector, may kung anong nabasag sa loob ko. Ang anak ko, ang baby ko. Naalala ko nang ipanganak siya, ang maliit na nilalang na inilagay ko sa mundo. Ang unang araw ng klase, ang mga gabi na ginugol ko sa tabi ng kanyang kama nang siya ay may sakit. Tiningnan niya ako habang pinupusasan. Talaga bang gagawin mo ito? Ang sarili mong pamilya? Tumigil ka nang maging pamilya ko nang planuhin mong patayin ako, sagot ko. Ngunit nagkabasag ang aking boses sa huli. Dinala sila. Si Ricardo, sumisigaw pa rin ng kanyang kawalang sala. Si Hector, tahimik na nakatingin sa lupa. Ang mga bisita ay lubos na nagulat. Sinubukan ng ilan na aliwin ako, ngunit tinaas ko ang aking kamay, humihingi ng espasyo. Lumapit si Doktora Claudia. May mga reporter sa labas, kumalat na ang balita, kailangan mong maghanda. Tumango ako. Hayaan silang pumasok, magbibigay ako ng pahayag. Soling, sigurado ka ba? Hindi mo kailangang gawin ito ngayon. Ngayon mo lang. Ngayon ko lang nalaman na ang aking anak at ang aking nobyo ay gustong patayin ako. Pagtatapos ko, oo, alam ko. At oo, magsasalita ako. Lumabas ako ng hall, nakakasilaw ang mga flash ng kamera. Ikinakabit ang mga microphone sa akin, nagsisisigaw ang mga tanong mula sa lahat ng dako. Tinaas ko ang aking kamay at bumaba ang kaguluhan. Ang pangalan ko ay Soling Gutierrez. Nagsimula ako. Ngayon sana ang pinakamasayang araw ng aking buhay. Sa halip, natuklasan ko na ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos ay nagpaplanong patayin ako para sa pera. Huminto ako, hinahayaan itong maunawaan. Ngunit hindi ako magiging biktima. Hindi ako magiging isa pang pangalan sa listahan ng mga babaeng minanipula at pinatay. Gagamitin ko ang bawat resource na meron ako, bawat koneksyon, bawat sentimo upang masiguro na makamit ang hustisya. Isang reporter ang sumigaw. Ginang Gutierrez, ano ang pakiramdam ninyo tungkol sa inyong anak? Huminga ako ng malalim. Ako ay wasak. Bilang isang ina, ako ay lubos na wasak.
Ngunit bilang isang babae, bilang isang tao, ako ay galit. At ang galit ay lalampas sa sakit, kahit man lang sa sapat na panahon upang gawin ang kailangan kong gawin. Isa pang reporter. Idedemanda ninyo ba? Higit pa sa pagdedemanda ang gagawin ko, putol ko. Sisiguraduhin ko na ang bawat biktima ni Ricardo ay makikilala. Si Marcela at Beatriz ay hindi malilimutan bilang simpleng aksidente at gagamitin ko ang aking kwento bilang babala. Mga kababaihan, lalo na ang matatandang kababaihan, ay tinitingnan bilang madaling target. Well, hindi ako madali at hindi ko hahayaang tratuhin ang iba sa ganoong paraan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang buhawi. Kumalat ang kwento na parang apoy sa pambansang media. 55 anyos na nobya, inilantad ang planong pagpatay sa altar. Ito ay nasa lahat ng headline. Hinahanap ako ng mga programa sa telebisyon. Gusto ng mga true crime podcast ng mga panayam. Ang mga mamamahayag ay nagkampo sa labas ng pintuan ng aking bahay sa Lomas. Nagbigay ako ng ilang maingat na napiling panayam. Sa bawat pagkakataon na sinasabi ko ang kwento, mas nagiging madali ito. Hindi ang sakit, kundi ang naratibo. Ibinabago ko ang aking trauma sa isang kapaki-pakinabang na bagay, sa isang mensahe. Mabilis na umusad ang investigasyon ng pulisya. Sa recording na ibinigay ko at sa testimonya ng mga pamilya ni Marcela at Beatriz, nakakuha sila ng kumpletong search warrant para sa bahay ni Ricardo. Ang kanilang natagpuan doon ay nakakatakot. Mayroong isang computer na may detalyadong file hindi lamang tungkol sa dalawa, kundi 5 babae. Sina Marcela at Beatriz ang mga binanggit niya, ngunit may 3 pang iba sa iba't ibang lungsod. Lahat ay namatay sa mga aksidente sa nakalipas na 10 taon. Bawat isa ay iniwan si Ricardo bilang benepisyaryo ng malalaking life insurance o tagapagmana ng mga ari-arian. Mayroon ding folder tungkol sa akin. Naglalaman ito ng lahat, ang aking mga schedule, ang aking karaniwang mga ruta, mga detalye tungkol sa aking kalusugan, ang aking mga gamot, ang aking mga kagustuhan. Pinag-aralan niya ang bawat aspeto ng aking buhay nang may pagiging maselan ng isang mandaragit na pinag-aaralan ang kanyang biktima. At ang pinaka-nakakabahala, mayroong mga note tungkol sa iba pang mga babae, mga potensyal na biktima sa hinaharap. Lahat ay matagumpay na balo, lahat ay nasa edad 50 hanggang 60, lahat ay may malalaking ari-arian. Tinawag ako ng piskalya. May sapat silang ebidensya upang kasuhan si Ricardo ng 5 pagpatay, hindi lamang 2. Sa aking recording at sa testimonya na ibibigay ko, mayroon silang matatag na kaso. Ngunit may problema. Si Hector, sa teknikal, paliwanag ng piskal, isang istriktong babae na nagngangalang Abogada Susana. Maaaring sabihin ng iyong anak na siya ay pinilit, na natakot siya kay Ricardo, na nakikipagtulungan lamang siya upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Ngunit ang recording, protesta ko, malinaw na kusang loob siyang lumahok. Tuwang-tuwa siya roon. Alam ko at gagamitin natin yan. Ngunit ang isang mahusay na abogado ng depensa ay maaaring lumikha ng makatuwirang pagdududa. Bata pa siya. Maaari niyang sabihin na siya ay minanipula ng isang mas matanda at may karanasang lalaki. Ang ideya na makatakas si Hector sa buong kaparusahan ay nagpagalit sa akin. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang iyong testimonya ay magiging mahalaga. Ngunit Soling, kailangan mo ring maging handa. Susubukan ng depensa na sirain ka sa witness stand. Pagdududahan nila ang iyong katinuan, ang iyong mga motibo. Iminumungkahi nila na minanipula mo ang recording, na naghihiganti ka sa isang anak na nakadismaya sa iyo. Subukan nila, sagot ko. Ang paglilitis ay itinakda pagkaraan ng 6 na buwan. Samantala, patuloy na nagwawala ang media. Natuklasan nila ang pagkakakilanlan ng 3 pang biktima ni Ricardo. Ang mga pamilya na nagluluksa sa mga mahal sa buhay na nawala sa trahedya ng aksidente, ngayon ay natuklasan na ang mga iyon ay pinlanong pagpatay. Isa sa mga pamilya na iyon ang kumontak sa akin. Ang anak ng isa sa mga biktima, isang babaeng nagngangalang Patricia, ay dumating sa aking opisina. Ang aking ina, sabi niya na may luha sa mga mata, namatay sa isang sunog 7 taon na ang nakakaraan sa Puebla.
Sabi nila ay isang short circuit, ngunit alam kong may kakaiba. Napakaingat niya, napakadetalye. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ikinalulungkot ko ng lubos, para sa iyo at para sa kanya. Dahil sa iyo, sabi ni Patricia, sa wakas ay magkakaroon kami ng mga sagot. Sa wakas ay maaari na nating iproseso ang pagluluksa ng totoo. Alam ang katotohanan. Ang pag-uusap na iyon ay nagbago ng isang bagay sa akin. Hindi ko ito ginagawa para lamang sa akin. Ginagawa ko ito para kina Marcela, Beatriz, para sa ina ni Patricia, at para sa iba pang mga babae na ginawang mga istatistika ni Ricardo. Samantala, si Hector ay nasa bilangguan, naghihintay ng paglilitis. Sinubukan ng kanyang abogado na makipagnegosasyon. Gusto nilang magpatotoo siya laban kay Ricardo kapalit ng mas mababang sentensya. Tinawag ako ng piskal para talakayin. Ito ay isang magandang offer. Sa kanyang testimonya, sinisiguro natin na hindi na kailanman lalabas si Ricardo sa bilangguan at malamang ay makakatanggap si Hector ng 10 hanggang 10 taon na may posibilidad na makalaya ng may parol. 10 hanggang 10 taon para sa pakikipagsabuatan upang patayin ako, para sa pagtawa sa aking planong kamatayan? Hindi, sabi ko. Hindi siya makikipagnegosasyon, pupunta siya sa paglilitis tulad ni Ricardo. Soling, naiintindihan ko ang iyong galit, ngunit hindi ito tungkol sa galit, putol ko. Ito ay tungkol sa hustisya. Kung hahayaan natin siyang gumawa ng kasunduan, ipinapadala natin ang mensahe na ang pakikipagsabwatan upang patayin ang sarili mong ina para sa pera ay isang bagay na maaaring pag-usapan. Hindi ito. Nanahimik sandali ang piskal. Sigurado ka ba? Ang paglilitis ay magiging brutal para sa iyo. Alam ko, ngunit nandoon ako at magpapatotoo ako. Sinubukan ni Hector na kumontak sa akin ng maraming beses. Mga sulat, mga mensahe sa pamamagitan ng kanyang abogado, mga kahilingan sa pagbisita. Hindi ko pinansin ang lahat. Wala akong sasabihin sa kanya o sa halip, lahat ng sasabihin ko ay sasabihin ko sa hukuman. Ang kanyang lola sa panig ng ama, ang aking dating biyenan, ay dumalaw sa akin. Wasak siya. Soling, umiyak siya. Siya ang aking apo, ang aking nag-iisang apo. Pakiusap, hindi mo maaaring. Plinano niya akong patayin, sabi ko ng banayad, ngunit matatag. Pinagtawanan niya iyon. Kung narinig mo ang recording, narinig ko, aminin niya, pinupunasan ng kanyang luha. Ipinakita sa akin ng pulisya, ngunit bata pa siya, na-impluwensyahan siya. Siya ay 32 taong gulang, hindi siya bata, at walang nag-impluwensya sa kanya na gusto ang aking kamatayan. Galing iyon sa kanya. Umalis siya nang umiiyak. Naawa ako sa kanya. Inosente siya sa lahat ng ito. Isang lola lang na mahal ang kanyang apo. Ngunit hindi ko maaaring hayaan na baguhin nito ang aking desisyon. Dahan-dahang lumipas ang mga buwan. Lubos akong nalubog sa trabaho. Ginagamit ang kumpanya bilang distraction. Nakakatawa, ang negosyo ay hindi pa kailanman naging mas mahusay. Ang publisidad, bagamat trahedya, ay nagbigay pansin sa aking pangalan. Lumilitaw ang mga bagong kontrata, lumalapit ang mga investor. Ginamit ko ang bahagi ng kita upang lumikha ng isang pundasyon, hustisya para sa kanya, na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya ng mga babaeng namatay sa kahinahinalang sitwasyon upang makakuha ng angkop na investigasyon. Kumuha ako ng mga pribadong investigador, abogado, nag-alok ng mga resources para sa mga hindi makabayad. Sina Marcela, Beatriz, at ang 3 pang biktima ni Ricardo ang naging unang mga benepisyaryo pagkatapos ng kamatayan. Isinalaysay ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga kamatayan ay muling inimbestigahan ng maayos at ang kanilang mga alaala ay pinaparangalan. Sa wakas, dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte, nandyan ang media mula sa buong bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ay nakaupo ng magkasama sa pakikiisa, ang aking mga kaibigan at empleyado ay sumusuporta sa akin, at doon sa harapan na pinaghihiwalay ng mga guwardya ay sina Ricardo at Hector. Iba ang hitsura ni Ricardo, tila mas maliit sa ilang paraan. Ang tiwala na lagi niyang ipinapakita ay nawala na. Nakatungo ang kanyang mga balikat,
namumutla ang kanyang mukha. Tiningnan ako ni Hector nang pumasok ako. Sinubukan niyang ngumiti, ang ngiting laging ginagamit niya kapag may gusto siya sa akin. Ibinaba ko ang tingin ko. Pumasok ang hukom at nagsimula ang paglilitis. Sinimula ng piskal ang kaso ng sistematiko. Pinatugtog ang recording para sa hurado. Nakita ko kung paano nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa neutral na mukha patungo sa nagulat, mula sa nagulat patungo sa pandidiri. Pagkatapos ay tinawag ang unang saksi. Tumayo ako at naglakad patungo sa witness stand. Inilagay ko ang aking kamay sa Biblia at nanumpa na sasabihin ang totoo, ang buong katotohanan at wala kundi ang katotohanan. Nagsimula ang piskal sa mga pangunahing tanong. Ang aking pangalan, edad, propesyon. Paano ko nakilala si Ricardo? Gaano kami katagal naging magkasintahan? Sinagot ko ang lahat ng kalmado, malinaw. Pagkatapos ay dumating tayo sa araw ng halos kasal. Maaari mo bang sabihin sa amin sa iyong sariling salita kung ano ang nangyari ng araw na yon? Huminga ako ng malalim. Masaya ako. Malapit na akong ikasal sa isang lalaking mahal ko. O sa tingin ko ay mahal ko. Nagpasya akong bigyan siya ng romantikong sorpresa. Gusto kong magtago sa nuptial suite at sorpresahin siya pagpasok niya. At ano ang nangyari nang nagtatago ka? Narinig ko ang mga yabag. Akala ko si Ricardo, ngunit nakilala ko ang boses ng aking anak na si Hector. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon. Pagkatapos ay pumasok din si Ricardo. At alam ba nilang nandoon ka? Hindi, nagtatago ako sa aparador. Akala nila mag-isa lang sila. Ano ang kanilang pinag-usapan? Pumikit ako sandali, hinayaan ang mga salita na bumalik. Tinanong ni Hector kung gaano pa katagal nila kailangang tiisin ang kasinungalingan. Sinabi ni Ricardo na ilang oras na lang hanggang sa pirmahan ko ang mga papeles ng kasal. Anong mga papeles? Natuklasan ko kalaunan na pinalitan ni Ricardo ang mga dokumento ng paghihiwalay ng mga ari-arian na napagkasunduan namin ng mga dokumento ng komunidad ng ari-arian. Plano niyang pirmahan ko nang hindi binabasa sa panahon ng seremonya habang ako ay emosyonal. Tumango ang piskal at pagkatapos ay nagsimula silang magsalita tungkol sa pagpatay sa akin. Medyo nawala ang aking boses. Tungkol sa isang aksidente sa panahon ng honeymoon. Binanggit ni Ricardo na nagawa na niya ito dati sa ibang mga babae, sina Marcela at Beatriz. Ano ang pakiramdam mo nang marinig iyon? Parang gumuho ang mundo ko, pag-amin ko. Ang lalaking mahal ko ay nagpaplanong patayin ako. At mas masahol pa, ang aking anak ay tumutulong. Ang aking sariling anak na pinalaki ko, na minahal ko, ay aktibong lumalahok sa plano. Nagsimulang umagos ang luha, ngunit hindi ko pinunasan. Hinayaan ko na makita ng hurado ang aking sakit. At ano ang sinabi ni Hector sa pag-uusap na iyon? Sinabi niya na pagod na siyang magpanggap na maging perpektong anak, na gusto niya ang pera na magiging kanya pa rin. Nagtanong siya kung kailan niya matatanggap ang kanyang bahagi sa 50 milyong piso. Narinig ko ang bulungan sa hukuman. Binatukan ng hukom ang martilyo, humihingi ng katahimikan. 50 milyong piso ang tinutukoy sa aking ari-arian, ang tinatayang halaga ng lahat ng itinayo ko sa aking buhay. Hinahati na nila ang aking pera bago pa man nila ako patayin. Pinilit ako ng piskal na ulitin ang partikular na bahagi ng pag-uusap. Bawat salita na sinabi ko ay kinumpirma ng recording na mayroon sila bilang ebidensya. Pagkatapos ay dumating ang oras ng depensa upang interogahin ako. Tumayo ang abogado ni Ricardo. Siya ay isang lalaking may katamtamang edad, may mamahaling suit at mapagmataas na ekspresyon. Hinang Gutierrez, simula niya, hindi ba't masyadong akma na na-record mo ang buong pag-uusap na yon? Hindi ko pinlano na mag-record, sagot ko. Ang cellphone ko ay nasa bulsa ng damit ko na may bukas na recording app dahil ginamit ko ito para mag-record ng ilang mensahe para kay Ricardo kanina. Nagpatuloy itong mag-record nang hindi ko namamalayan. Anong swerte, sabi niya nang may panunuya. At ikaw, isang may karanasang negosyante,
Gusto mong paniwalaan namin na hindi mo napansin na nagre-record ka? Nagtatago ako sa aparador. Naririnig ko ang aking anak at ang aking nobyo na nagpaplanong patayin ako. Sagot ko ng matatag. Hindi ako eksaktong nag-aalala tungkol sa aking cellphone. O baka, iminungkahi niya, itinatanghal mo ang lahat ng ito. Baka galit ka dahil hindi inaprubahan ng iyong anak ang kasal na iyon. Baka gusto mong maghiganti. Ang aking anak ay tila ganap na inaprubahan ng kasal, sagot ko. At bakit ko gugustuhing imbento na gusto akong patayin ng sarili kong anak? Pera, sabi niya ng simple. Dahil sa iyong anak na nakakulong, ganap mong kontrolado ang iyong ari-arian. Walang kahati, walang magtatanong sa iyong mga desisyon. Tumawa ako. Ito ay isang maikli, mapait na tawa. Mamana na sana ng aking anak ang lahat kapag namatay ako. Natural, hindi niya kailangang patayin ako para doon. Wala akong nakuha sa sitwasyong ito, maliban sa pagkawala ng anak na mahal ko. Sinubukan ng abogado ang ilang iba pang paraan na nagmumungkahi na hindi ako matino sa pag-iisip, na ang recording ay maaaring na-edit, na marahil ay namali ako ng interpretasyon sa isang walang malay na pag-uusap, ngunit ang piskal ay tumutol sa bawat pagkakataon at pinanatili ng hukom. Napakalinaw ng recording. Napatunayan ng mga eksperto na totoo ito. Pagkatapos ay turno ng abogado ni Hector. Mas bata siya, mukhang hindi gaanong mapanukso. Iba ang kanyang diskarte. Ginang Gutierrez, sabi niya ng banayad. Mahal mo ba ang iyong anak? Ang tanong ay ikinagulat ko. Mahal ko noon. Hindi na mahal. Hindi ko alam ang nararamdaman ko, pag-amin ko. Siya ang anak ko. Palagi siyang magiging. Ngunit pinlano niya akong patayin. Paano ko pagbabagay-bagayin ang dalawang bagay na iyon? Eksakto, sabi ng abogado. Kung paano planuhin ng isang anak ang pagpatay sa sarili niyang ina, hindi ba kailangan ng anumang uri ng pamimilit, pagmamanipula? Pagkontra, sabi ng piskal. Paghula. Babalikan ko, sabi ng abogado. Ginang Gutierrez, sa recording, sino ang unang nagpasimula ng pag-uusap tungkol sa pagpatay? Sino ang unang naglabas ng paksa? Naisip ko muli. Si Ricardo. At gaano katanda si Ricardo kay Hector? 13 taon. Mas may karanasan, mas mapanlinlang. Ikaw mismo ay niloko niya, hindi ba? Oo, umamin ako ng nag-aatubili. Kung gayon, hindi ba posibleng si Hector, isang 32 taong gulang na binata, ay minanipula rin na itinanim ni Ricardo ang mga ideyang iyon sa kanyang isip? Hindi, sagot ko ng matatag. Dahil sa recording, hindi mukhang pinilit si Hector, mukha siyang tuwang-tuwa. Tumawa siya, nagtanong kung kailan niya matatanggap ang pera. Hindi iyon mga aksyon ng isang taong pinipilit. Pero siya ang anak mo, pilit ng abogado. Tiyak na dapat. Tumigil siya sa pagiging anak ko nang pumayag siya sa aking pagpatay, sabi ko, at umaling-awngaw ang aking boses sa korte. Ibibigay ko sana sa kanya ang lahat, literal na lahat. Kailangan lang niyang maghintay, pero hindi. Gusto niya ito ngayon at handa siyang patayin ako para makuha ito. Nakita kong yumuko si Hector. Nagpatuloy ang interogasyon sa loob ng ilang oras. Pinilit nila akong ulitin ang kwento ng maraming beses, naghahanap ng mga hindi pagkakapare-pareho. Hindi nila ito natagpuan dahil hindi nila alam. Sinasabi ko ang totoo. Nang sa wakas ay pinayagan akong umalis sa witness stand, pagod ako, ngunit mayroon pang ibang mga saksi. Ang mga pamilya ni na Marcela at Beatriz ay nagpatotoo tungkol sa kahina-hinalang mga pangyayari sa mga pagkamatay. Nagsalita ang mga eksperto tungkol sa mga pamamaraang ginamit, kung paano maingat na pinlano ang mga aksidente, at pagkatapos ay dinala ng piskalya ang kanilang surprise witness. Siya ay isang babae na hindi ko pa nakita. Siya ay nasa halos 50 anyos, maganda at maayos ang suot. Nang siya ay tawagin sa stand, namutla si Ricardo. Pakiusap, sabihin ang iyong pangalan para sa korte, pakiusap ng piskal. Ang pangalan ko po ay Daniela Campos, sabi ng babae. Ako po sana ang susunod na biktima ni Ricardo. Sumabog ang korte. Kinailangan ng hukom na ilang beses na hampasin ang gavel upang maibalik ang kaayusan. Isinalaysay ni Daniela ang kanyang kwento,
Kung paano niya nakilala si Ricardo sa isang golf club 6 na buwan bago niya ako nakilala. Kung paano siya kaakit-akit, mapagmasid, perpekto. Kung paano siya nag-propose sa kanya at tinanggap niya. Ngunit pagkatapos, sabi niya, nakahanap ako ng ilang dokumento sa kanyang bahay tungkol sa ibang mga babae at nagsimula akong maghinala. Ano ang ginawa mo? Kumuha ako ng pribadong investigador. Natuklasan niya na si Ricardo ay may iba't ibang pangalan, iba't ibang pagkakakilanlan. Nang kumprontahin ko si Ricardo, nawala siya. Basta na lang siya naglaho. Hindi ko na siya nakita muli hanggang sa makita ko ang kanyang larawan sa mga pahayagan, inaresto dahil sa pagpatay ng ilang babae. Ang testimonya ni Daniela ay nakapipinsala sa depensa. Mayroon siyang mga dokumento, email, lahat ay nagpapatunay na sinubukan ni Ricardo ang parehong pamamaraan sa kanya. Nakatakas siya dahil lamang sa sapat siyang naghihinala upang imbestigahan. Sinubukan ng depensa na siraan siya. Iminumungkahi na naghahanap siya ng kanyang 50 na minuto ng kasikatan, ngunit masyado siyang may matibay na ebidensya. Pagkatapos ay turno ni na Ricardo at Hector na magpatotoo. Unang umakyat sa stand si Ricardo. Sinubukan niyang maging kalmado, mahinahon, ngunit makikita ang pawis sa kanyang noo. Ginabayan siya ng kanyang abogado sa isang maingat na ginawang salaysay. Sinabi ni Ricardo na ang lahat ay isang pagkakamali, na ang pag-uusap na narinig ko ay inalis sa konteksto, na siya at si Hector ay nagbibiro lamang tungkol sa mga walang katuturang sitwasyon, hindi talaga nagpaplano ng anuman. Nagbibiro? Ulit ng piskal nang dumating ang kanyang turno upang interogahin. Nagbibiro kayo tungkol sa pagpatay kay Soling Gutierrez? Ito ay isang uri ng dark humor, sabi ni Ricardo. Kami, ni Hector, ay nagkaroon ng ganoong uri ng pagkakaibigan. Nagbibiruan kami tungkol sa lahat ng bagay. Nagbibiro? Ulit ng piskal. At ang ibang mga babae, si Marcela, Beatriz, ang tatlo pa, sila rin ba ay mga biro? Hindi ako pumatay ng sinuman, sabi ni Ricardo ng matatag. Lahat ng iyon ay totoong trahedya, totoong aksidente. Sinusubukan ninyo akong gawing isang uri ng serial killer, gayong ako ay isang lalaking may masamang kapalaran na nawalan ng mga taong minahal. Masamang kapalaran? Bulong ng piskal. Ginoong Montes, o dapat ko bang tawagin kayong Silva o Mendez, gaano karaming peking pangalan ang ginamit ninyo? Nagbago ako ng aking legal na pangalan ng ilang beses, aminin niya, dahil sa personal na dahilan. Personal na dahilan tulad ng pagtakas sa mga investigasyon? Pagkontra, sinang-ayunan ng hukom. Muling tanungin, piskal, nagbago siya ng taktika. Ginoo, sa recording, binanggit ninyo ang mga tiyak na halaga, 50 milyong piso. Binanggit ninyo ang paghahati ng ari-arian ni Soling. Paano ninyo ipapaliwanag yan kung ito ay biro lang? Kami ay nag-iisip lang ng hipotetikal kung may mangyari kay Soling. Convenient at ikaw ay nag-iisip tungkol sa kamatayan ng iyong mga nobya? Nagpatuloy ang mga tanong ng matalas, walang awa. Sinubukan ni Ricardo na panatilihin ang kanyang kwento, ngunit hinubaran siya ng piskal piraso-piraso. Bawat sagot niya ay lumilikha ng mas maraming pagkakasalungatan. Sa wakas, umalis siya sa stand na tila natalo. Pagkatapos ay turno ni Hector. Dahan-dahang umakyat sa stand ang aking anak. Mukha siyang mas bata sa kanyang 32 taong gulang, halos mahina. Alam kong strategy iyon ng kanyang abogado, ngunit nakaramdam pa rin ako ng kung anong kumirot sa aking dibdib. Malumanay siyang ginabayan ng kanyang abogado. Sinabi ni Hector na minanipula siya ni Ricardo, na natakot siya, na pinagbantaan siya ni Ricardo. Sinabi niya na kung hindi siya makikipagtulungan, siya mismo ang papatayin. Ngunit sa recording, sabi ng piskal nang dumating ang kanyang turno, hindi ka mukhang takot, mukha kang tuwang-tuwa. Sinusubukan kong magmukhang kooperatibo, sabi ni Hector, upang hindi maghinala si Ricardo na maaari ko siyang isumbong. Kung gayon, plano mo siyang isumbong? Oo, sa huli. Ngunit hindi mo ginawa. Ni hindi mo man lang inabisuhan ang iyong ina tungkol sa panganib. Natatakot ako, ulit ni Hector.
Mapanganib si Ricardo, ngunit hindi ganoon kapanganib upang pigilan ka na magtanong kung kailan mo matatanggap ang iyong 25 milyong piso, hindi ba? Kumurap si Hector. Sumusunod lang ako sa kanyang laro. Naglabas ng dokumento ang piskal. Ginoong Gutierrez, nagbukas ka ng offshore account 3 linggo bago ang kasal na pinlano. Para saan? Nag-alinlangan siya. Para sa mga investment. Investment? Hindi ba yon para tanggapin ang perang inaasahan mong kikitain mula sa pagkamatay ng iyong ina? Hindi ko kailanman nagplano na tanggapin ang pera. Ngunit sinabi mo mismo sa recording na karapat-dapat ka sa pera na iyon, na ginugol mo ang iyong buhay sa pagiging perpektong anak. Tumingin si Hector, nagmamakaawa ang kanyang mga mata. Hindi ko inalis ang aking tingin, ngunit hindi rin ako nagpakita ng anumang emosyon. Mahal mo ba ang iyong ina? Biglang tanong ng piskal. Nagulat siya sa tanong. Oo, mahal ko. Kakaibang paraan ng pagpapakita ng pag-ibig ang pagpaplano ng pagpatay. Hindi ko pinlano ang anuman, lahat iyon ay si Ricardo. Ngunit pumayag ka, tumawa ka, nagtanong ka tungkol sa iyong bahagi ng pera dahil natatakot ka? Takot? Ulit ng piskal. Ginoong Gutierrez, ilang beses mo sanang naisumbong si Ricardo, ilang pagkakataon kang nakapagpaalala sa iyong ina? Katahimikan. Mayroon kang telepono ng pulis. May access ka sa iyong ina anumang oras. Maaari kang magpadala ng anonymong mensahe, isang tawag, anumang bagay, ngunit hindi mo ginawa. Alam mo ba kung bakit? Dahil gusto mo ang pera. Ganoon lang kasimple. Nakita mo ang iyong ina bilang hadlang sa pagitan mo at ng kayamanan na sa tingin mo ay karapat-dapat ka. Hindi ba totoo? Kung gayon, tingnan mo ang iyong ina ngayon, utos ng piskal. Tingnan mo siya sa mata at sabihin mo na hindi mo gusto na mamatay siya. Tiningnan ako ni Hector. Hinarap ko siya. Ang aking mukha ay isang neutral na maskara. Nagsimula siya, ngunit wala nang lumabas. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Patawad po, bulong niya. Ma, patawad po. Ano ang iyong ikinalulungkot? Tanong ng piskal. Dahil sa pagpaplano na patayin ang iyong ina o dahil sa pagkahuli? Hindi siya sumagot, patuloy lamang na umiyak. Nang sa wakas ay pinayagan siyang umalis, dumaan siya sa tabi ko, nanlalambot. Sinubukan niya akong hawakan, ngunit pinigilan siya ng isang gwardiya. Nagsimula ang huling argumento kinabukasan. Ipinagtalo ng depensa na si Ricardo ay isang inosenteng tao, pinahirapan ng mga pangyayari na ang mga nakaraang pagkamatay ay talagang aksidente, na ang recording ay namaling interpretasyon. Para kay Hector, ipinagtalo nila na siya ay biktima ng manipulasyon, isang batang natakot, pinilit ng isang mas matanda at mapanganib na lalaki. Iba ang ipinintang larawan ng piskalya, isang kalkuladong at may karanasang mandaragit na ginawang kumikitang negosyo ang pagpatay, at isang sakim na anak na handang pumatay sa sarili niyang ina para sa pera. Soling Gutierrez, sabi ng piskal sa kanyang huling argumento, ay isang survivor. Maaaring namatay siya sa dagat, isa pang trahedyang biktima ng isang aksidente. Ngunit sa purong swerte, sa pagpapasya na gumawa ng romantikong sorpresa, narinig niya ang katotohanan at sapat siyang matapang upang hindi lamang iligtas ang kanyang sariling buhay, kundi upang magdala ng hustisya para kina Marcela, Beatriz at sa lahat ng iba pa. Itinuro niya sina Ricardo at Hector. Ang mga lalaking ito ay nakikita ang mga matagumpay na kababaihan hindi bilang mga tao, kundi bilang mga pinagmumulan ng kita, bilang mga target. Maingat silang nagplano, malamig na nagpatupad, at magpapatuloy sana kung hindi sila inilantad ni Soling. Naglabas ang hurado upang mag-deliberate. 3 araw ng paghihintay, 3 araw kung saan halos hindi ako makakain o makatulog. Ginugugol ko ang mga gabi sa muling pagbuhay ng bawat sandali, bawat salita ng recording, bawat tingin ni Hector sa panahon ng paglilitis. Sa wakas, dumating ang verdict. Puno na naman ang korte. Umupo ako sa unang row, si Doktora Claudia sa isang tabi, si Marcos sa kabilang tabi.
Sa kaso ng Estado laban kay Ricardo Montes, simula ng presidente ng hurado. Para sa krimen ng pagpatay sa unang antas kay Marcela Santos, natagpuan naming nagkasala ang akusado. Narinig ko ang mga pigil na sigaw sa likuran ko. Umiiyak ang kapatid ni Marcela. Nagpatuloy ang presidente. Nagkasala sa pagpatay sa unang antas kay Beatriz Lima, nagkasala sa 3 iba pang akusasyon ng pagpatay. Nagkasala sa pakikipagsabwatan upang gumawa ng pagpatay laban sa akin. Nanatiling walang galaw si Ricardo habang binabasa ang bawat verdict. Sa kaso ng Estado laban kay Hector Gutierrez, patuloy ng presidente, para sa krimen ng pakikipagsabwatan upang gumawa ng pagpatay, natagpuan naming nagkasala ang akusado. Nakaramdam ako ng kung anong nabasag sa loob ko. Kahit naghihintay, kahit gusto ang hustisya, ang marinig na idineklara ang aking anak na nagkasala ay parang binaril sa dibdib. Bumagsak si Hector sa mesa, humihikbi. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang abogado, ngunit walang aliw doon. Dumating ang sentensya pagkaraan ng 2 linggo. Nakatanggap si Ricardo ng 5 magkakasunod na sentensya ng habambuhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Mamamatay siya sa bilangguan. Nang basahin ang sentensya, hindi man lang siya nagreaksyon, nakatitig lamang siya sa harap na parang patay na. Nakatanggap si Hector ng 25 taon na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 15. Naging matigas ang hukom sa kanyang mga salita. Ginoong Gutierrez, sabi niya, pinagtaksilan mo ang pinakasagradong tiwala na umiiral, ang tiwala sa pagitan ng ina at anak. Hindi mo lamang pinlano na kunin ang buhay ng babaeng nagbigay sa iyo ng buhay, kundi ginawa mo rin ito dahil sa purong kasakiman. Umaasa akong gagamitin mo ang iyong oras sa bilangguan upang pagnilayan ang laki ng iyong sinubukang gawin. Nang matapos, nang dalhin sila ng mga gwardya, tiningnan ako ni Hector sa huling pagkakataon. Ma, sabi niya, nagkabasag ang kanyang boses. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Tiningnan ko ang lalaking iyon na minsang naging aking baby. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Tanungin mo ako pagkalipas ng 15 na taon. Iyon ang huling beses na nakipag-usap ako sa kanya. Ang mga sumunod na buwan ay para sa muling pagtatayo. Sa huli, nagpatuloy ang media, nakakahanap ng mga bagong kwento. Patuloy na lumago ang pundasyon na nilikha ko, tumutulong sa mas maraming pamilya. Ang mga pamilya ni na Marcela, Beatriz, at ang iba pang mga biktima ay naging bahagi ng aking buhay. Regular kaming nagpupulong, nagbabahagi ng mga alaala ng mga nawala sa amin, sinisiguro na hindi sila kailanman malilimutan. Ibinenta ko ang kumpanya. Hindi na ako makapagtrabaho doon. Hindi, kapag ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin kay Hector kung paano ko inakala na mayroon kaming ginagawang magkasama. Ibinenta ko ito sa tamang halaga at ginamit ang pera upang palawakin ang pundasyon. Nagbago rin ako ng bahay. Hindi na ako makatira sa lugar kung saan ko pinalaki ang aking anak, kung saan ang bawat silid ay may alaala niya. Bumili ako ng mas maliit, mas simpleng apartment sa Coyoacan. Nagsimula akong muli, nakatulong ang therapy. Ito ay mga buwan ng masakit na sesyon, pagbubukas ng bawat layer ng pagtataksil, sakit at pagkakasala. Oo, pagkakasala. Dahil gaano man kalinaw sa akin na hindi ko kasalanan, ang bahagi ko ay patuloy na nagtatanong, saan ako nagkamali? Kailan naging isang taong kayang planuhin ang aking pagpatay ang aking anak? Hindi ka nagkamali, ulit ng aking therapist. Ang ilang tao ay gumagawa lang ng masasamang desisyon, malupit na desisyon, at hindi iyan ay isang refleksyon ng iyong pagiging ina. Ngunit nagtagal bago ko ito tanggapin. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, nakatanggap ako ng sulat. Mula kay Hector iyon. Tinitigan ko ang envelope sa loob ng ilang araw bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na buksan ito. Nang sa wakas ay binuksan ko, nakakita ako ng mga pahina ng kanyang sulat kamay, ang parehong sulat kamay na nakita ko sa mga Mother's Day card, sa mga malambing na note, sa mga drawing ng bata. Humingi siya ng tawad. Sinabi niya na naiintindihan niya kung hindi ko siya kailanman mapatawad na siya ay nasa therapy sa bilangguan, sinusubukang intindihin kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Na ang kasakiman sama ng loob inggit ay unti-unting lumason sa kanyang puso taon-taon.
Nakita kitang napakasipag magtrabaho. Isinulat niya, itinatayo ang imperyong iyon. At nagsimula akong maramdaman na parang akin na sa karapatan, na parang may utang ka sa akin. Nakalimutan ko na wala kang utang sa akin, na lahat ng ginawa mo ay dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon. Nagsalita siya tungkol kay Ricardo, kung paano siya nahumaling sa ideya ng mabilis na kayamanan, kung paano pinalakas ni Ricardo ang kanyang sama ng loob, pinatunayan ang kanyang kasakiman, ginawa itong isang konkretong plano. Ngunit hindi ko siya masisi lamang, isinulat niya. Ako ang pumili na makinig, ako ang pumayag, ako ang tumawa sa iyong kamatayan, at dadalhin ko iyon sa buong buhay ko. Nagtapos siya sa pagsasabi na hindi siya umaasa ng tugon, na hindi siya umaasa ng kapatawaran, na gusto lang niya malaman ko na sinusubukan niyang maging isang mas mabuting tao. Itinago ko ang sulat, hindi sumagot, hindi pa ako handa. Lumipas ang 2 taon, pagkatapos ay 3. Nagpa-therapy ako, naglakbay, nakakilala ng mga bagong tao, natuto akong magtiwala muli, dahan-dahan. Gumawa ako ng mga bagong kaibigan, nagkaroon ng mga bagong hobby. Natuklasan ko kung sino si Suling nang hindi na siya ang ina ni Hector, nang hindi na siya ang CEO ng isang kumpanya. At may natutunan akong mahalaga. Malakas ako, mas malakas kaysa sa inaakala ko. Nakaligtas ako sa pinakadakilang pagtataksil. Nagtago ako sa aparador, naririnig ang aking anak na nagpaplanong patayin ako. At hindi lamang ako nakaligtas, kundi lumaban din ako. Inilantad ko ang 2 kriminal, nagdala ng hustisya para sa mga biktima na nakalimutan, binago ang aking trahedya sa isang bagay na tumutulong sa ibang tao. Sa edad kong 58, hindi na ako ang inosenteng babae na nagtago sa aparador, umaasa na sorpresahin ang kanyang nobyo. Ako ay isang taong nakakakilala sa pinakamadilim na bahagi ng sangkatauhan at pinili na hindi maging mapanukso. Isang taong pinagtaksilan ng sarili niyang pamilya at pinili na patuloy na umibig nang may mas maingat. Sa aking ika-59 na kaarawan, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 3 taon. Binisita ko si Hector. Nagbago siya, mas payat siya, mas matanda kaysa sa dapat niyang tingnan sa kanyang 35 taong gulang. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, isang bagay na maaaring tunay na pagsisisi. Umupo kami na pinaghihiwalay ng salamin, may telepono sa aming mga tainga. "Kumusta, ma?" sabi niya at ang boses niya ay nanginginig. "Kumusta, Hector?" sagot ko. Nanahimik kami ng matagal. "Salamat sa pagdating," sabi niya sa wakas. Hindi ko inakala. Ako rin, amin ko. Hindi ko alam kung bakit ako dumating. Marahil ay para makita kung nagbago ka talaga, o marahil ay para makita kung sapat akong nagbago upang umupo dito nang hindi ka kinasusuklaman. At nagbago ka ba? Pinag-isipan ko iyon. Hindi kita kinasusuklaman. Hindi na. Ngunit hindi ko rin alam kung kaya kitang mahalin tulad ng dati. Ang Hector na iyon, ang anak na mahal ko, ay namatay sa silid na iyon sa hotel. Iba ka ng tao ngayon at ako rin. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha. Alam ko, at hindi ko inaasahan na mamahalin mo ako. Umaasa lang ako na balang araw, marahil ay makikita mo ako bilang isang tao na nagkamali ng malaki at sinusubukang maging mas mabuti. Ang pagpatay sa iyong ina ay hindi pagkakamali, Hector. Ito ay isang pagpipilian. Tama ka. Ito ay isang pagpipilian, ang pinakamasama na nagawa ko. Nag-usap kami sa loob ng 40 minuto. Hindi iyon rekonsilyasyon, hindi iyon kapatawaran. Ito ay 2 estranghero lamang na minsang naging ina at anak na sinusubukang makahanap ng anumang uri ng kapayapaan. Nang tumayo ako upang umalis, nagtanong siya, "Babalik ka ba?" "Hindi ko alam," sagot ko ng tapat. "Marahil balang araw, ngunit huwag kang umasa. Huwag mong ilagay ang iyong pagtubos sa aking mga kamay. Iyan ay iyong sariling paglalakbay." Umalis ako sa bilangguan at nagmaneho pa uwi habang lumulubog ang araw at napagtanto ko ang isang bagay. Ako ay payapa. Hindi isang ganap na kapayapaan, hindi isang kapayapaan na walang peklat, ngunit kapayapaan pa rin. Ngayon, sa edad kong aigsta, lumingon ako at nakikita ang aking buhay sa 3 bahagi.
Bago ang araw na iyon sa silid ng hotel, sa panahon ng mga kakilakilabot na buwan ng investigasyon at paglilitis at pagkatapos ang muling pagtatayo. Ang Justice for Her Foundation ay nakatulong sa mahigit 50 pamilya upang makakuha ng angkop na investigasyon sa mga kahinahinalang pagkamatay. 3 kaso ang nagresulta sa pag-aresto. 20 pamilya ang sa wakas ay nakalibing sa kanilang mga mahal sa buhay nang alam ang katotohanan. Sumulat ako ng libro tungkol sa aking karanasan. Ang pera ay lahat para sa pundasyon. Nagbibigay ako ng mga lecture tungkol sa mga red flag sa mga relasyon, kung paano pinipili ng mga mandaragit ang kanilang mga biktima, tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala sa iyong mga instingto. At oo, sa kalaunan ay natuto akong magtiwala muli. Nakakilala ako ng mabubuting tao, nagkaroon ng mga bagong kaibigan, at nagkaroon pa nga ng ilang kaswal na date. Walang seryoso, marahil ay hindi na kailanman magiging, ngunit ayos lang iyon dahil natutunan ko na hindi ko kailangan ng ibang tao upang kumpletuhin ako. Buo ako ng mag-isa, malakas, mag-isa, buhay, napakabuhay, mag-isa. Minsan sa gabi ay naiisip ko pa rin ang sandaling iyon sa aparador, ang mga boses ni na Ricardo at Hector na nagpaplano ng aking kamatayan, at nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa pagpapasya na gawin ang nakakatawang sorpresa na iyon. Nagpapasalamat ako sa pagkarinig ng katotohanan, gaano man ito kasakit, dahil iniligtas ako ng katotohanan, pinalaya ako ng katotohanan, at binigyan ako ng katotohanan ng pagkakataon na magsimulang muli. Sa edad kong 60, nagsisimula ako muli, at sa pagkakataong ito ay ginagawa ko ng tama. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-click sa subscribe at sabihin sa akin sa mga komento kung anong bahagi ang nagpaiwan sa iyo na nakanganga. At huwag kalimutan na maging member para magkaroon ng access sa mga exclusive video na hindi ko inilalabas dito. Hinihintay kita roon.